2024 Wood Dragon. Isa ang taong ito sa may pinaka-auspicious na taon sa ating mga zodiac animal signs. Gaya na nabanggit ko sa mga nagdaang aralin patungkol sa Wood Dragon, ito ay ang leap year. Yes po, leap year ang 2024. Bago tayo magpatuloy mga frenny, ano nga ba ang leap year? Maswerte ba o malas ang leap year? Ano-ano ang mga gabay para dito? Yan at ang iba pang mga talakayin patungkol sa leap year 2024 Wood Dragon. Maswerteng araw sa inyong lahat. Ang ating aralin ngayon ay isa sa mga mahahalagang bagay na dapat malaman nyo patungkol sa 2024 Wood Dragon. Iiwasan po sana natin ang mag-skip ng videong ito. Intindihin nyong mabuti para maiwasan ang katanungan na nasa video lamang ang kasagutan. Leap Year 2024 Wood Dragon. Pansin nyo ba na ang buwan ng Pebrero ngayon ay may isang extra na araw, which is normally ang Pebrero ay naglalas lang ng 28 days. Ngayong 2024 Wood Dragon, ang Pebrero ay may 29 days. At yan ang nangyayari kada 4 na taon, which is natapat naman ngayon sa 2024 Year of the Wood Dragon. Normally, ang month ng February, yan ang pinaka-shortest month sa buong taon. But this year, may add up na isang araw. It's because sa paggalaw ng Earth to orbit the Sun. Meaning, instead of 365 days, magiging 365.2422 etc. or half, pero round off ng 366 days as normal. Take note mga frenny, hindi lahat ng every 4 years ay may leap day. So depende ito, may mga category o criteria para masabing leap year ang isang taon. Ang leap year ay associated sa mga traditions at superstitious beliefs sa mundo. Nasa history yan ng mundo, kaya yan ang ating pag-uusapan, mga pamahiin at mga dapat gawin ngayong leap year 2024 Wood Dragon. So unahin ko muna sa relasyon o magkapareha. Number 1, tradisyon na sa ibang panig ng mundo o ibang bansa na kapag leap day or leap year, ang babae ay pwedeng mag-propose sa kani-kanilang mga napupusuan. Yes mga frenny, ang tradisyon na ito ay mula sa bansang Ireland at some part of European communities. Binibigyan ng freedom ang mga babae na mag-propose sa mga naiibigan nilang mga lalaki, and that is only for 1 day. Yes po. Di ba mas nakasanayan ng mga tao na ang lalaki ang mag-propose or nagpro-propose. Pero sa mga lugar na nabanggit ko, kabaliktaran pag leap day. Number 2, Scotland. Sa bansang ito, ganun din ang tradisyon pero dapat kapag nag-propose ang babae sa kanila ay huwag i-refuse o huwag tanggihan dahil may nagsasabing may fine or dapat magbigay ng regalo pang palubag loob sa mga babae na nag-propose sa'yo na hindi mo tinanggap. Number 3, sa bansang Amerika may mga tradisyon sa kanila na kapag February 29 or leap day, may mga nagaganap na party at ito ay tinatawag na Hawkins Days, kung saan ang mga girls ay pwedeng mag-imbita ng mga boys or pwedeng maunang mag-ask sa mga boys na isayaw sila. Number 4, Taiwan. Kapag leap year mga frenny sa kanila or leap day, yung mga babaeng may asawa na uuwi or yung mga babaeng kasal na uuwi sa kani-kanilang mga family house or parents nila, pinaniniwalaan na ito ay bad luck kasi nagbibigay sakit sa kanilang mga magulang. Pero para maiwasan ito, nagdadala sila ng lutong noodles na ang sahog ay paa ng baboy. Some part naman ng Taiwan, kahit hindi noodles basta ang karne ay paa ng baboy dahil pinaniniwala ang magbibigay ito ng good luck at good health sa parents nila. Number 5, kasal. Alam niyo bang sa ibang panig ng mundo kapag leap year, iniiwasan nila magpakasal sa mismong leap day? Ito ay pinaniniwala ang magbibigay pasakit sa bagong kasal at mauuwi lamang sa hiwalayan gaya ng bansang Greece. Naniniwala sila na kapag ang mag-asawa ay naghiwalay sa mismong leap day, hindi ito makakahanap ng kaligayahan at peace sa buong taon. Number 6, huge expenses. Ang leap year ay pinaniniwala ang malas sa pagbili ng mga bagong bahay, paglipat sa bagong bahay, pagbili ng bagong sasakyan, pag-open ng mga negosyo. Bad luck itong maituturing para sa ibang lugar. Mostly ang Italy at France ay ganito ang pamahiin. Number 7, sa bansang Russia, naniniwala sila na kapag leap day mas high risk ang death at mga insidente, gulo o away. Number 8,
Alam niyo bang may mga bansa sa mundo na naniniwala na kapag leap babies ka o ipinanganak ka ng leap day, which is February 29, hindi magiging maganda ang buong buhay mo gaya na lamang ng bansang Scotland. Ayaw ng mga buntis na mataon ang kanilang labor sa mismong araw ng 29. So dumako naman tayo sa iba pang mga pamahiin o paniniwala at mga gabay na dapat gawin. #MBR Tips. Number 1, ang mga taong ipinanganak ng leap day ay maswerte mga Frenny. Trust me, sila ang isa sa mga tinatawag na may extra talent o special talent. Isa din sila sa may mga kakayahang maging babaylan, mayestra o may mga koneksyon sa usaping espiritual. Madali lang silang maturuan lalo na sa mga lihim ng karunungan. Number 2, huwag matakot kung may leap day o may 29 ang Pebrero. Isa ito sa mga maswerteng araw ng buong taon lalo na ngayong 2024 Wood Dragon. Maswerte ang 29 lalo na sa kahilingan at mga ritualan. Number 3, para naman sa mga gumagawa ng ritual, lalo na ng mga pampaswerte, mainam ang araw na ito para sa inyong psychic ability. Mas ma-enhance ang inyong pakiramdam, lalo na kung 12 midnight o madaling araw ng 29. Maganda din itong araw na ito para mag-cast ng spell at gumawa ng mga pampaswerte. Number 4, kung may oras ka sa leap day, maaari kang sumulat sa puting papel ng kahilingan mo at sunugin ito sa mismong labas ng bahay nyo. Ang usok ay magsisilbing messenger sa universe para matupad ang anumang kahilingan. Be specific lang mga Frenny sa paghiling. Power of fire and air ang ginagamit sa pamamaraan na ito. Number 5, mag-insenso sa araw ng leap day. Makakatulong ito sa maayos na daloy ng enerhiya sa inyo maghapon. Pakatandaan na maligo ng may asin sa 29 ng Pebrero. Gawin niyo po yan, advisable na may asin sa inyong paligo, lalo na sa mga taong walang insenso. Thank me later, ika nga. Number 6, pwede kayo magsuot ng pula, dark green, or gold sa araw na ito. Mood booster po yan. So, kapag nagtatrabaho kayo at may uniform kayo, you can use panyo na pula or panyo na green. Pwede ang undies na pula, accessories, and even simpleng gold na accessories or keychain, and you're safe to go. Yan ang mga pamahiin at pampaswerte gabay ngayong 2024 Wood Dragon, February Leap Day. Comment nyo dyan sa baba kung ano-ano ang mga natutunan nyo sa ating aralin ngayon. Highly appreciated ko kung mas maiko-comment nyo ang natutunan nyo mga Frenny. Yan ang ilang mga gabay na napaka-importante gawin ngayong 2024 Wood Dragon sa inyong tahanan. Libre nyo lang matututunan dito sa aking channel, kaya Frenny, kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag mo nang ipagdamot sa akin yan. Dahil mas maswerte ang may alam. So yun lang, huwag kalimutan magdasal ng taimtim dahil yan ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat!